In the valley so deep, I don't walk alone. A shepherd's love guides me to a place unknown. Green pastures call under skies of grace. His peace flows steady in this holy space. My cup runs over like a river wide. Purihin ang ating Panginoon, pasalamatan ang kanyang kabutihan sa bawat sa atin. Welcome po sa ating pagtalakay ng kanyang mga salita, Gospel 24/7. At makakasama po natin ngayon ang inyong pong lingkod, Pastor Arlitz Rona. At magdiretso na po tayo sa ating topic ngayon. At syempre pa gusto ko na kayong lahat na nanonood sa pagkakataon na ito ay mapagpala ng kanyang salita at higit sa lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na actively sa inyong buhay pananampalataya, buhay pagsamba at buhay paglilingkod ay tagumpay araw-araw. So yan ang ating area ng ating relasyon sa Diyos na kung saan ay gusto natin na mapagtibay, mapagbuti. So sa pagkakataon na ito, ang ating topic ay ang eternal life ay mayroon dalawang dimension. Anong ibig sabihin itong dimension na ito? So dalawang bahagi yan, dalawang part yan. So talakayin natin ang subject na ito sapagkat maraming mga mananampalataya na kulang sa kaalaman dito at hindi ko sinisisi, but then ang layunin natin, ang ating pinaka-motivation ng ating pagla-live streaming ay makatulong tayo sa ating ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos at higit sa lahat ay makuha natin ang konteksto at maisabuhay natin ang mga practical na life application natin mula sa ating napapag-aralan o ating naiintindihan. At mahalaga kasi ako'y naniniwala na ang information na nagmumula sa katotohanan sa salita ng Diyos ay malaking tulong upang tayo ay ganahan, mamotivate na magsabuhay ng kanyang kalooban. So ang salita ng Diyos ay para sa lahat, sa mga hindi pa ligtas at sa kasaligtas na, ang salita ng Diyos ay mayroon halaga at mayroon gamit. So sa pagkakataon na ito ay ating tinatalakay yung believer's reward or rewards of the believers in the kingdom of God. So ang simple nito ay maano yung pinaka mga regalo o reward na matatanggap ng isang believer. At we will be focusing doon sa dalawang bagay. Mga reward or reward with S, rewards, o kaya dahil iisa lang naman tatalakayin natin ngayon, and then yung pangalawa na tatalakayin natin ay yung word na eternal life na sinasabi. So mag-isa tayo ngayon sa pinakasalita ng Lord at mahalaga na atin itong maisa-isa and very very quick ay atin itong bigyan ng diin sa pagkakataon na yun. Kung handa na po kayo, ang nakalagay dito, we will be talking about the reward for believers in the kingdom of God. So unang-una sa lahat, kailangan maniwala kayo na may reward at mapag-aralan natin na mayroon siyang pinagkakaloob, and he talks a lot about the rewards for the believers. Okay, so reward for the believers, yun ang tamang at tamang sentence. And then syempre Mark chapter 10 verse 29 bilang pagpapatibay tungkol sa definition ng Lord, explanation ng Lord sa kanyang pagtuturo. So nakalagay ngayon dyan, truly I tell you, Jesus replied, no one has left his home or brothers or sisters or mothers, or rather mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecution, and in the age to come. So balikan po natin yung portion na ito. Jesus is
communicating to the crowd, and especially for his 12 disciples and followers, mentioning about yung sinasabi na left home, nag-iwan ng tahanan. At ito ay napakagandang word sa Bible, sapagkat ang tinutukoy dito ay isang mananampalataya, isang believer na kung saan ay mula sa pagiging unbeliever, naging believer, at hindi lamang siya nakasumpong, nakatanggap ng katotohanan at nakaunawa, siya ngayon ay umaksyon, sapagkat ang nakalagay has left. Ibig sabihin may ginawa siyang pagkilos in response to the call o in response to the message. So action na ito, hindi lang nakikinig. So maintindihan na natin yung portion na yon, di ba? At ang tinutukoy diyan ay home, isang bagay na nagpapakita ng kanyang ng isang security. Iniwan niya yung kanyang security, bagay na mahalaga sa kanya. And this is very true. Pag in-expand natin ang bagay na yan, yung home na sinasabi, that is the very life that you have, yung comfort, yung security, yung familiarity, sapagkat sa tahanan mo ay comfortable ka doon at nagagawa mo yung usual mong ginagawa. And then, dahil iniwan mo ito dahil sa Panginoon, sabi niya ay for me and the gospel. So ito ay pagsunod na mayroon dimension or kinalaman ang gospel. So maliwanag yan ha. So congratulations sa mga mananampalataya at sa mga naligtas na ngayon ay actively na sila'y kumikilos ayon doon sa mindset, plano ng ating Panginoon, and that is for Him and for the gospel. At ang tinutukoy natin dyan na mabilis, mga naniwala at sumampalataya na ngayon ay kumikilos, meaning nagsiserve. So sa area naman ng pagsiserve, alamin natin naman ito na yes, kalooban ng Lord na matapos kang makatanggap ng kaligtasan at tinanggap mo siya bilang Lord and Savior, your Lord deserve to be served and deserve to be worshipped. And dahil doon, mapapansin natin na ngayon ay dahil nagsiserve ka na, okay, yun ang idea, nagsiserve ka na ngayon, and may challenge ngayon o yung mangyayari ay lilisan ka, aalis ka dun sa comfort zone mo mismo, which is yung home mo, kasi gaganapin mo na yung plano ng Diyos sa buhay mo na kung saan may connection doon sa gospel. And what is that? At it means na propagation. It means na pagpapahayag at pagpapalawak ng ebanghelyo. At siyempre, pag sinabing pagpapalawak ng ebanghelyo, ang tinutukoy nyo dyan yung activity ng church. Yung program ng church, meaning yung community, meaning yung samahan. Dahil ikaw ay hindi nag-iisa, mayroon kang isa pa o dalawa o 10 o 100 o 1,000 katao na magiging kasama, and then kayo ngayon ang bumubuo ng sinasabing church o local community or satellite church ng inyong locality. At dahil doon ngayon, hindi ka naman pwede maging church kung nasa bahay ka lang, di ba? So aalis ka roon, pupunta ka doon, and pag natingin sa church ay ang mangyayari, magkakaroon ng paglilingkod, may assignment, di ba? Ganun ang mangyayari. May choir leader, may group leader, may Bible leader, may Bible teacher, may pastor, may preacher, at ang lahat-lahat na may mga ministry na kung saan ay ikaw ay nagfa-function ayon sa layunin ng heart mo, ayon sa plano mo, ayon ngayon sa sinasabing desire ng puso mo. At dahil doon, walang pinipigil, malaya na ma-express mo yung love mo kay Jesus Christ. Kaya ngayon, dahil ito ay pagmamahal kay Jesus Christ, absolutely ito ay directed sa mga mananampalataya o sa kapwa-tao, mananampalataya man o hindi. That is serving others
At sinasabi naman ng Biblia, what you have done to the least of my brethren, you have done it to me. So yung paglilingkod sa tao, paglilingkod sa Diyos yan. Dahil hindi naman natin nakikita ang Diyos, pero ginagawa natin to, claim ng Diyos na ang ginawa natin sa ating kapwa, sa ang totoo nito ay sa Kanya din natin ginawa. So maliwanag yan ha, maliwanag yan. So ngayon, nasa church ka ngayon, eto na ngayon, maintindihan mo na kung bakit ka nasa church, hindi para makinig ng makinig, kundi nasa church ka para matapos kang makinig, action ka, kikilos ka, mauuwi ngayon sa pag-serve o paglilingkod na kung saan ay napopropagate ang ebanghelyo ng ating Panginoon. And if it is the gospel, it is the church. Now, if it is the church, it is the ministries within the church. And then may maliit, may malaki, mayroon lantad na ministries o ministry at may mga lihim o ibig sabihin hindi lantad na mga ministry. Ito yung sinasabing behind the curtain ng mga ministry. Hindi nakikita ang public speaking or preaching. Ito ay lantad na ministry. Nakikita ka na maraming tao, pinanonood ka, pero yung nagluluto, wala namang manonood sa iyo diyan kundi mga kasama lamang. Hindi naman yan kailangan i-public, okay? So mga behind the curtain ang tawag ko diyan, no? Hindi mga popular in a way dahil hindi nakikita yan madalas. So mayroon nag-i-encourage, mayroon mahilig magbigay, mayroon mahilig mag-encourage, may mahilig mag-akay, mayroon mahilig mag-communicate, mag-follow up. Ang lahat ng yan ay paglilingkod. Okay? So yan ay pag-iiwan sapagkat aalis ka sa tahanan mo literally kapag Sunday, Wednesday o anumang araw na tayo ay nagtitipon. Literally umaalis ka ng bahay, literally iniiwan mo yung income mo at hindi mo pinagtrabaho yung time na kung saan alam mong kailangan ka doon sa church. Kaya mayroon ka in a way iniiwan. You have left something. Mayroon kang lumiliban ka. Yun ang isang Tagalog doon. Lumiliban ka. Ipinagpapaliban mo. At ibig sabihin, anumang mga bagay na nilileft out mo, hindi mo, ginigive up mo in a way, ay nandoon yung sacrifice, nandoon yung pain, nandoon yung commitment, nandoon yung reality ng love mo sa ating Panginoon. Hindi sa salita, kundi sa gawa. So, because dahil yung idea na kung saan ay hindi lang salita dahil ginawa mo na, so from your own word na, Lord, I love you, this time hindi lang word kundi may action na siya. Nagiging totoo na siya at nabubuo na yung desire mo dahil ika nga you have placed it into action. Kaya ngayon hindi na siya fake news, sabi nga ng ating lumudor na nakatawagan, no? Hindi na siya peke, kundi totoo na siya. So walang peke na Kristiyano dapat, pero yes, nangyayari yan kapag sa bibig natin ay ino-honor natin siya, pero sa ating gawa, hindi naman nating ginagawa yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. So dahil doon, ay ating binibigyan ng clarity na sa Christianity, importante na yung authenticity, yung authentic Christianity, authentic community. Nagiging authentic yan because may salita o may desire at hindi nagtatapos doon, nagtatapos sa ating mga gawa. So maliwanag yan ha, maliwanag yan. So congratulations, pagpalain kayo ng Panginoon kung kayo ay maituturing na worker ng ating Panginoon. As I have mentioned, yung ibang mga ministry, including yung mga gifts and skills na nasa inyo nasa inyong buhay o nasa inyong katauhan na, sabi nga, no? Kasi yung iba dyan hindi naman preacher pero hindi mo matatawaran yung pag-aakay nila. Yung iba dyan, hindi naman magaling sa Biblia at na maraming alam sa Biblia, pero magaling naman mag-encourage. Hindi niya ipinagkakait ang oras niya at ginagawa niya ito ng hindi naman sa binabayaran siya. Wala naman siyang kapalit na inaantay o natatanggap, pero masaya niyang ginagampanan dahil alam niyang nakakatulong siya sa kanyang kapwa. Plus, una sa lahat, ay alam niyang ito'y kalugod-lugod sa ating Panginoon. So yan binigyan na natin ng clarity yung mga lingkod ng ating Panginoon mula doon sa mga ministry, music ministry, litaw na litaw, and then yung marami pang mga ministry dyan. Yung iba dyan mahilig manalangin,
nag-commit sa pananalangin. Okay, ano pa, napakaganda kasi pag tinitingnan mo, alam mo yung beauty ng paglilingkod ng bawat isa sa atin, 'di ba? Paano mo matatawaran yung mahilig nag-commit sa pananalangin? Okay, 'di ba? Hindi lahat ng tao ay mayroon commitment na gano'n. Hindi lahat ng tao ay may commitment sa pagpi-preach o pangangaral ng salita ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Diyos para maipahayag niya. Hindi lahat, hindi lahat. So hindi natin kaya yung lahat ng ito, nagiging posible lamang dahil may mga gumagawa nito, at pag pinagsama-sama, nararating natin yung matagumpay na paghahandog sa ating Panginoon. So maliwanag yan na bagay, at yung idea na nag-iwan ka ng tahanan, that could also be said as nag-iwan ka ng trabaho, kasi may mga araw na nandoon yung gawain, pero dahil alam mo na yun ay Sunday, halimbawa sample na, yan ay napaka-realistic naman ng example, pero hindi ka na nag-work dahil sabi mo hindi ko pwedeng ipagpalit ang gawain ng Diyos kahit mayroon yan monetary na nakapalit dahil sahod. Aalisin, pumikit na ang mata mo, na desisyonan mo na okay lang kahit walang sahod ng Sunday halimbawa, basta nandun ako sa gawain. That is pag-iiwan. That is also yung sinasabing who has left home or brothers or sister or mother and father, children filled for the sake of Jesus Christ and His gospel. So totoo yan, literal yan. May iniiwan natin muna yung activity between husband and wife, and parents and children. Kasi punta tayo sa church. So hindi tayo nandoon para mag-excursion or mag-holiday, kundi nandoon tayo lahat, sasamba tayo, magpupuri tayo kay Lord. So wala mo ng ibang activity at kaisipan maliban ang focus ay ang ating Panginoon. So iniiwan natin in a way ang ating mga mahahalagang ginagawa. And that is also true sa mga missionary, di ba? Naririnig natin yan, 3 months sa lugar na ganito, 6 months sa ibang bansa, o kaya naman 3 linggo doon sa lugar na ito, sa barangay na ganito. Ang nangyayari yan, iyan ang tinutukoy ng Biblia, na nag-iwan ng tahanan, kapatid, magulang, at mga anak na sinasabi. At ang sinasabi naman doon sa verse 30 na ating mapapansin, literally naman ay binanggit naman ay tatanggap, hindi magfi-fail na, hindi tatanggap, hindi magfi-fail na tumanggap. Ibig sabihin nito sa simpleng Tagalog ay siguradong makakatanggap ng 100 times, 100 ibayo or more than pa. At ang tinutukoy doon na time and place ay sinasabing present age, sa ngayong kapanahunan. Okay, so mahalaga yan. So, excited ba kayo ngayong kapanahunan? And that is true. Marami tayo na nag-iwan o nag-mission o may mga ginagawa pagka Sunday, na kung saan pagdadating doon sa lugar ng place of service ay lahat ng iyon, kung bibilangin mo, mahigit 10 kapatiran, sapagkat halimbawa yung inyong community more than 10, more than 20, more than 100, and then nangyayari na tumanggap ng 100 times, 100 times na mga brothers and sisters, mother, children, and along with it, sabi doon ay yung fields na sinasabi. So kapuna-puna. So maliwanag na yan, pwedeng literal na mga kapatiran, hindi man sa biological na idea, kundi doon sa ating spiritual na relasyon bilang brothers and sisters. Dahil iisa tayo sa Diyos, isa ang ating Ama, at tayong lahat ay kanyang mga anak, nangangahulugan tayo ay magkapatid kay Kristo Jesus. Alright. So dahil dyan ay maliwanag na yan, mayroon dalawang reward. Una yung may reward, at ito'y pinapatunayan natin Mark chapter 10 verse 29 to 30. And then ang nakakapuna pa dyan na gusto nating idugtong, and along with it, persecution, and the age to come, eternal life. So, pangalawa, aside sa reward ngayon, ang kasunod ngayon, ang kasunod ay yung specific na tatanggap
at yung present age, and then yung sinasabi ngayon na nakasunod ay may persecution na darating. Oh, nako. Bakit ba reward ba ang persecution? May reward ba ang persecution? Okay. Hindi reward ang persecution. I don't know kung reward nga ba ang persecution, kundi I think pag nag-uusapan natin ang persecution na may kinalaman sa faith, ha? Kasi may persecution na walang kinalaman sa faith. Magsample tayo ng persecution na walang kinalaman sa faith. Well, halimbawa ay nang away ka ng kapitbahay or colleague mo sa trabaho, inaway mo dahil umiral yung inggit, halimbawa, ganyan, napikon ka, nainggit ka kasi, o may dimension ng inggit, and then wala namang kinalaman sa paglilingkod mo yon, kundi as natural, di ba, ay nagkasagutan. And then dahil doon ay yung persecution na yun, ibig sabihin, pinag-iinitan ka na dahil gusto nila na masiraan ka sa work. Alright. Ang persecution naman na may kinalaman ng gospel, ito ay yung sa time na ikaw ay nagdi-deliver at nagsuserve ka, pinangangaral mo ang salita ng Diyos, nire-represent mo ang church o si Jesus Christ in a particular time and place, and then dahil doon, nasagupa mo yung mga opposer na hindi naniniwala. Yun ay maliwanag na persecution because of the gospel. Okay. Dahil dyan, hindi ito ay pwede natin sabihin na biyaya din ng persecution. Dahil ibig sabihin ay nag-i-impact yung ginagawa mo sa ministry mo. So hindi po pwedeng mananagumpay ka rin sa ministry tapos walang persecution. Hindi po ganun yun. Definitely, pag preach mo at nagpahayag ka ng katotohanan, maging sa salita o gawa, may mga tao na maaring hindi tumanggap. At silang hindi tatanggap, maaring sila yung mag-oppose o mag-persecute sa iyo dahil sa iyong pananampalataya. Okay, so maliwanag ngayon yan, ha? And then another na kung saan ay pangako na reward ng eternal life, whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16. So nakikita natin si Jesus ngayon nagsabi, ang sino mang maniwala ay hindi siya mapapahamak kundi magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. And Romans chapter 6 verse 23, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Si Pablo ito na kung saan nangaral papunta sa Roma na ang kaligtasan ay hindi produce at gawa ng tao, kundi ito'y regalo ng ating Panginoon. At ito ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, maliwanag na yan. Okay, so and this is the promise sa 1 John. Ito ay isa pa sa mga text sa 1 John, unang Juan, kabanatang 2, talatang 25, and this is the promise that He has promised as eternal life. Okay, so importante yan na nakita natin from the scripture na nagpapaliwanag ng eternal life. Now, ang eternal life na sinasabi ay hindi lang ito ibig sabihin na living forever. Ano bang meaning ng eternal life? Mamumuhay ng forever. Okay? Hindi lang 'yon. Pangalawa, ang eternal life ay ito ay life from God. Life from God, yung ibig sabihin ng eternal life from God at ibinigay, given through Jesus Christ. So without Jesus Christ, yung life or eternal life ay hindi maipaparating. Okay? Hindi mangyayari lang ito na eternal life from God mismo, hindi from us, at ito ay sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na ang ating Panginoong Hesukristo. Now another definition ng eternal life ay ito yung nag-umpisa ngayon, okay? It begins now and it continued beyond death. Yun ang ibig sabihin ng eternal life. It begins now when you receive the Lord Jesus Christ, of course, and it continues beyond our death. Ibig sabihin, nagtutuloy ito, tumatagos ito
lagpas pa sa time ng ating kamatayan. Why? Because it is eternal life. But din kapuna-puna na hindi yan eternal life somewhere or sometimes, but it start now. Okay. And then another thing, number 4, na dapat nating makita na kung saan ang eternal life, it means na ito ay mula doon sa resurrection ng ating Panginoon. It started from the resurrection of Jesus Christ at hanggang doon sa new creation. So, ano yung sabihin ng new creation? New creation kasi darating yung time na lilikhain ng Panginoon ito yung future ngayon na ito yung future, and then yung new creation din, di ba, pag na kay Kristo tayo, we are new creatures or creation, and the old has gone, behold the new is coming. And also may new creation na kung saan yung futuristic, na kung saan ang creation ng God ay titipunin niya tayo sa isang place na kung saan ipinaghanda niya, di ba? So I will go back to the Father and I will make a mansion for you. So yung creation na yun, siya ang may gawa because that's part of the eternal life. It means na siya ang may likha ng eternal life at mayroon panibagong anyo na paglalagyan sa atin, including of course yung new creation na yon, yung ating spiritual body na tinutukoy ni Pablo, na magkakaroon tayo ng katawang panglangit at ang may likha niyan ay ang ating Panginoon. That's part of the new creation na parating, okay, parating sa ating lahat. Wala pa ito ngayon, pero part of it ng explanation ng eternal life when God will create a body that is suited for heaven, dahil ito in-explain ni Paul that in every creation ay nilagyan ng Diyos ng katawan batay doon sa kanilang kalagayan. Like sinasabi na yung mga creatures doon sa dagat ay yung kanilang katawan at pagkagawa ay para sa dagat. In the same way na yung mga dadalhin sa langit ay magkakaroon din sila ng glorified body fitted doon sa makalangit na kalagayan. So while ang ibig sabihin, yung ating katawan ngayon is fitted para dito at hindi ito bagay doon sa langit. And definitely, may bagong paglikha na ililikhain ng Panginoon. So, sa ganyang bagay po ay yan ay biblical. And dahil dyan ay when it comes to eternal life, ang clearest definition na nagmula sa ating Panginoon. So let's go for the clear definition of Jesus Christ Himself tungkol sa eternal life. At ito ay ang sinabi niya sa John 17:3. Anong sinabi niya po rito? Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. It seems to me, at sa ating mga nanonood dyan na nakikita yung ating PowerPoint, na they know you. Mayroon itong ugnayan, may fellowship, mayroon communion, may ugnayan o communion because hindi mo makikilala ang Panginoon kung hindi ka bababad. Okay, hindi mo makikilala ang Panginoon kung wala kang intensyon na siya'y makapiling, makaulayaw sa malalim na Tagalog. Ang ibig sabihin nito na nagbibigay ka ng panahon para makamengel mo ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi dalaw-dalaw, hindi yung parang now you see, now you don't, kundi dahil doon ay binubuo mo, tinutugunan mo yung panawagan na makipag-isa sa ating Panginoon sa panalangin, sa pakikinig, sa pag-aaral, pagsasaliksik na sinasabi. So, pananalangin, pag-aaral, at pakikinig. So, dahil dyan, kapag yan ay healthy, it means healthy yung communication or communion. And because of that, ay isa ito sa mga definition ng eternal life. Hindi ito yung eternal life na ngayon mo lang nakilala si Lord and then kinalimutan mo na, din equals eternal life. Okay? So, ang sabi ng Biblia dyan, maliwanag na nalaman nila na ikaw ang nag-iisa at tunay, true God, at ang ating Panginoong Jesus na kung saan ay kanyang pinadala. So, yan ang importante ngayon na papasok tayo ngayon when we speak about eternal life. Mayroon dalawang dimension na tinutukoy
So, ang ibig sabihin ngayon dyan ay yung sinasabing yung present possession at saka yung second ay yung future and bodily possession na kung saan ay pag sinabing eternal and future na tayo ngayon, bodily, nandito tayo sa lupa. Hindi naman tayo ghost, pero pagdating naman ng time na nandun tayo sa eternal life, ay ito naman ay hawak natin, dama natin, physically, bodily, yung eternal life na kung saan ay wala na, walang kinalaman sa earthly life, kundi solo na kung saan ay eternity. So, yan ang ibig sabihin ng dalawang dimension. Present dimension because even now, na sinasabi ng Bible, tingnan natin ha, even now ay nag-umpisa na yung sa ating pagmamana o pagkakamit ng pangako. So dahil ito, tingnan natin ang mga scripture na kung saan ay makikita natin ang explanation ng two dimension na ito. Because of this grace, He made us right in the sight in His sight and gave us confidence that we will inherit eternal life. So pag narinig mo ito at nung narinig nila ito ay nandoon na dumating na yung pangako na yon sa kanilang kalalagayan na kung saan ay yung pagpasok ng pangako ng eternal life ay nandoon na. So even now we have it as a promise, and then yung pinakakasunod nito yung reality na kung saan tatanggapin na ngayon natin. Yun ang importante ngayon dyan. So ngayon itong eternal life na ito ay of course ito ay centered on Jesus Christ. At hindi pwede nating likhain, hindi ito po pwedeng ibigay ng kahit kanino o relihiyon, tao, or kultura and paniniwala, local man or ancient na paniniwala, walang iba. At lahat ng ito ay sinelyuhan ng iisang katotohanan lamang, the only giver of eternal life ay si Jesus Christ. That is why it is centered on Him and nothing more, nothing less, only Him alone na sinasabi itong eternal life, and that is the very Son of the living God. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Maliwanag yun ha, in His Son. Okay? So yun ang importante. Another thing ay yung sinasabi ng John o 1 John 5:12, whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have the life. So napaka-importante ngayon yan. Kung hindi mo, wala ka kay Kristo, wala siya sa iyo, wala kang eternal life. Kung siya naman ay naroon sa iyo o ikaw naman ay may Kristo sa puso mo, sa buhay mo, you have life. So importante yan. At sinasabi pa rin ng Bible sa John 10:28, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. So medyo yung portion na ito na no one can snatch them from out of my hand is somewhat controversy, kasi parang hindi ka na maaalis dyan dahil no one actually no one. So no one ba talaga, or pwede ka ngayon gumawa ng mga bagay na paglabag kay Lord kaya nawala ka sa kamay ng ating Panginoon? That is a possibility. Hindi po yan guarantee na kung saan ay fix ka na dyan at parang wala na because may choices ka, di ba? Alright, so di natin papatulan yung controversy na yun. Let's go for another one. It is not earned. It is received, not earned. So you cannot earn salvation. Para bang ako'y karapat dapat dahil marami akong ginawa. No, you will have to receive it, and that is by faith. And no one should earn salvation because no one should boast afterwards actually, because kung ito ay na-earn, ito ay nakukuha, okay, na sa pamamagitan ng gawa, ay hindi na po yan gift.
Okay, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So nakita natin, gift of God, libre, walang bayad, walang ginawa, ibinigay ng Lord unconditionally. Pagdating ngayon sa atin, enable for us to receive it. Ang kinakailangan ay paniwalaan natin. Believe in the one He has sent na sinasabi. And also, pag sinabing eternal life, nandyan din po yung idea ng communion with God. So, ito yung ibig sabihin na actually sa mga disciple, okay, basahin muna natin. And now this is eternal life, that they know you, the only true God. So binanggit na ito kanina. Ang example nito ay yung may mga pagkakataon na yung misconception ng salvation and relationship. So, pag sinabi relationship to God, lahat nagki-claim na may relasyon kay Lord. Lahat nagki-claim na kilala nila ang Panginoon. Yan ay kadalasan. Yan ang claim ng tao. Because ayaw natin sabihin na di ko kilala ang Lord at ayaw natin sabihin na tayo ay hindi naniniwala. So, dahil doon, inalagay natin sa assumption o sa position na naniniwala tayo sa Diyos, okay, at ang idea doon, kilala natin siya. Nakilala natin siya. Maliit man malaki. But then, ang misconception is ganito, na kung sa pagkakilala lang at hindi naman nauwi sa communion with God, okay? Hindi naman nauwi sa ugnayan, okay? At sa pamamagitan ng pag-i-establish ng communication prayer, communication through reading, pagbabasa ng salita ng Diyos, at yung pag-aaral, pagpapalalim, pagpapalago, at pagsunod. Okay, ang communion ngayon ay ganyan. Hindi lamang yung nananalangin ka pero hindi ka naman sumusunod. Walang communion actually. Deception ang mangyayari. So lahat ng yan, ikaw ay connected dahil nagpipray, nagbabasa. And dahil buo na yung dalawang yun, ang kasunod na lamang ay yung ikaw ay nagsasagawa ng nabasa mo at pakinggan mo. Yan ay importante sa lahat. Kaya kuminsan doon ngayon nakakapasok ang kaaway sapagkat kinokondisyon tayo na kilala natin ang Diyos at naniniwala tayo sa Diyos pero hindi tayo convinced at hindi tayo convicted ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya kuminsan yung Christianity minsan nakikita natin ay sila yung ika nga Christianity pero nandun yung corruption because natatabunan yung reality noong kanilang proclamation o ating proclamation, general ko na including myself, na tayo ay mga anak ng Diyos pero hindi malalim yung ating conviction pagdating sa truth or katotohanan na pinapangaral ng ating Panginoon. So dahil yan ay pwedeng magkamali, pwedeng maging mali. So ayaw natin maging mali, kaya kumpleto yan. Yung communion sa Lord ay kinapapalooban ng pagbabasa, pananalangin at pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Okay, they knew you, sabi ng Bible. So it is also including, yung eternal life includes victory over death. Ano yung sabihin ng victory over death? Tagumpay laban sa kamatayan. Ito kasi ay prophesied. Ito kasi yung resurrection ang tinutukoy dito ng mga believers. Okay? Ng mga believers. Bakit may tagumpay pag namatay o laban sa kamatayan? Bakit ganun? So una, ang prophecy ng Bible, even from Daniel, isang propeta ng Panginoon na kung saan ay matagal nang nagsulat. Sinabi dito, and many of those whose bodies lies dead and buried will rise up, and some to everlasting life, and some to shame and everlasting disgrace. Wow! Is this true? Yun ang tanong ngayon. Totoo ba ito? Well, napakaganda na nakalagay. Totoo naman ang tao na mamatay. Ang hindi lang natin ngayon mapatunayan ng literal ay yung patay nabubuhay. Pero ang Bible nagki-claim siya na ang patay muling mabubuhay. Well, sabi ni Daniel ay may mga ngayon ang katawan nila ay nakalatag at patay at nakalibing
pero sila ay mabubuhay, will rise up again. At ang sabi doon, para mapunta some to everlasting life, para sila'y magkaroon ng everlasting life, yung eternal life na sinasabi, buhay na walang hanggan. At mayroon naman doon para mapunta sa kahihiyan o kahihiyan at everlasting disgrace na sinasabi, walang hanggang pagkapahiya or disgrace, na ang ibig sabihin nito ng disgrace ay yung mapunta sa contempt o maparusahan. Yan. So, dalawa pala yan. No? Dalawa. O, pakita natin. Daniel yan. Chapter 12 verse 2. Some to everlasting life and some to everlasting disgrace. So, mahalaga yan na makita natin ang bagay na yan. What else, mga kapatid? Yan ngayon ang dimension ng sinasabing eternal life. So nag-uumpisa ngayon dahil may pangako, and yung idea na even now nararamdaman natin yung essence ng heaven, ng eternal life, dahil doon sa love and dahil doon sa real joy and pure joy na kung saan kayang ibigay din ng Panginoon aside from yung material na nagbibigay ng kagalakan. And then darating ang time na makakaposisyon naman tayo doon sa eternal life, pero yun ay sa pagbabalik ng ating Panginoon o sa pagsapit ng dulo ng ating mga buhay as a promise na sinasabi ng Bible. Okay? So dahil dyan ay isa yan sa mga rewards sa mga believers, dahil pinatunayan natin ngayon na may reward ang ating Panginoon dito sa buhay na ito at sa buhay na darating. Okay? So maraming salamat sa inyong pakikinig at sa mga comment or likes or whatever na inyo pong reaction dyan, negative or positive. I hope na positive. At muli, magbabalik next time sa ating patuloy na paglalatag nitong series ng rewards for the believers in the kingdom of God. Marami pa ito at inuna natin yung eternal life. So, anong mga reward ang nalalaman ninyo? I-comment ninyo dyan at malamang matatalakay po natin to. Again, this is Pastor Arlitz Rona at salamat sa pakikinig sa Gospel 24/7. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless and see you next time.